Nasa series gihapon kita sa naton identity, no? Sino sayo nag-enjoy sa naton series, no? Aram mo na ba kung sino ka? Maybe aram mo of course, aram mo pangaran mo, pero some people dili ninda aram kunanon in the identity, no? Kag nagkakaiguan problema kada usad sa aton pagka nagkakaigwa kitang problema sa ninaaspeto sa naton buhay, no? A lot of people, mapansin naton, even yung mga Christians, ano, madali sila na titintaran, madali sila na fall sa sala because hindi ninda aram kung sino sinda. Okay? So it's very important na maaraman naton kung sino ba talaga kita. No? Dili lang kay kung sinong pangaran naton, kundi nano ba talaga ang identity naton. Now, identity, pag sinabi na identity, nag-pertain ini, very broad din siya, nag-pertain ini sa, of course, may labot din kung nanon history naton, nag-shape ini sa kung nano ang pagkakakilala naton sa aton sa diri. Ang naton beliefs, ang mga ginatuudan naton, ang naton mga attitudes, kaupo din ang mga abilidad naton, no? Ang atong personality, ang temperament naton, yung mga kunanon na araman naton, opinion naton, yung mga role naton, no? Kung isad ka na anak or usad na wife, husband, nanon imo role sa opisina, didi na nasi-shape kunano ang perception naton sa aton sa diri or kunano ang perception sa iba na tao pagkita sa aton, no? So this is very important para sa aton na kinakailangan yung identity naton, especially sa aton ng mga Christians, matibay gayod ang pagkakakilala naton kung sino kita, no? Because ang kalibutan, padayon man ini na nagabago. Ano? Constantly naga-change ang kalibutan. Now kung dili matibay naton pagkakilala sa aton sa diri, madali kita madara, no? Wala kita san matibay na pundasyon, madali kita makahimo sa sala, madali kita matintaran, no? So that's why even sa panahon pa ni Adam kag ni Eve, amo na ini ang tiran ni Satan. Sabi ni Lord, bawal ka mo magkaon sa mga prutas, pwede kang magkaon sa mga prutas dito sa Garden of Eden except sa usad, no? And nanong sabi ni Satan, sabi niya, aram ba niyo na kunano kay ginabawal sa iyo ni Lord magkaon sa na prutas? Because He knows that your eyes will be opened as soon as you eat it. No? And then sabi niya, pero kung magkaon ka mo sana, you will be like God. Amin yung problema sa aton, even kasadto pa, amin ni ang ginatira sa aton ni Satan, na gusto ni Satan na mag-desire kita to be like somebody. Mag-desire kita na maging kaparehas niya, kaparehasan imo katakin. No? Maging kaparehasan sang kung sino na iba na tao, dili ka, ikaw. You don't like yourself. No? In fact, may mga babae gusto maging lalaki. May mga lalaki gusto maging babae. Nano kay sugad sana, amin yung trabaho ni Satan. Na hindi kita makontento sa sadir naton, magkaigo kita, makonfuse kita sa kung sino kita, ang identity naton. That's why, kasadto, amin na naging cause na yung desires ng tao, si Eve, si Adan, nagkasala kita in pursuit of their true identity. Hasta yan na panahon, amin ang problema natin. That's why si Jesus, amin ton naging rason kung ano kayo nagkadi siya. Namatay siya sa cross, dili lang to save us, kundi i-restore ang aton identity. Na maging mga anak kita niya, maging children of God kita, tanan. Now, that's why kita as mga anak ni Lord, mga Christians, ang atong goal permi is maging parehas ni Christ, yung Christ-likeness. Dili maging si Christ, kundi mairug siya. No? Because we are in Christ, we can become like Christ. That is our true identity.
Amen? So, pagsugad sana, aram naton kung sino kita, dili kita madali matintaran. Dili kita madali madara kung nanon opinion sa iba ng tao about sa parte sa aton. Nano ba kay nagkakaigwa kitang problema sa aton identity? Kano sad sa aton, waran exemption siguro, na nagdako kita sa dili maayo na environment. Tama, yung iba sa iyo nakakabati sa mga negative na mga bagay sa ginikanan niyo. Ano ba sa iyo, nagdako na nasasabihan na mas maayo pa si kuya mo, mas bright kaysa sa imo. Tama, mas maayo pa si yung manghod mo kay may pulos diri sa balay, ikaw wala lagad sa pulos. Nagdako ka na nakakabati ka sanda, and then ang iba naman siguro nabubuli sa eskwelahan. So nagdako ka na ang isip nimo sa sadiri nimo, wala kagad san maayo na pwede mahimo na dili ka bright, siguro pangit ka, di ba? May iba na ginaturing na black sheep sa pamilya. So kita tanan, baga naharas kita na nagdaragko kita. That's why, nagdako man kita, pati pagkakakilala natin sa aton sa diri, may problema. Ani ba nagdako, waran tatay, waran father figure, ani ba naman nagdako, waran mother figure, nagkakaigwang problema sa identity. So, ani ba nagdako, urit sa mama, urit sa papa. That's why, amin niya ang goal natin yan na makilala natin talaga kung sino talaga kita. That's why si Christ nagkadi, gin-restore kita, kay kung sa aton lang sa diri, basehan natin ang aton history, basehan natin kung ano ang ginasabi sa iba na tao kaysa sa aton, or even yung pag-iisip naton sa kung ano ginasabi sa iba na tao parte sa aton, no? Basehan naton ang aton beliefs, ang aton mga character. Wala gayud kita sabi na maayo parte sa aton. Failure gayud kita, no? That's why kung sugad sana, wala man dili ma-fulfill ang purpose ni Lord para sa aton. Dili siya mo glorify, dili wala katan maayo na future. No? So, amin ni ang kinakailangan na maayos sa aton, no? Last Sunday, we talked about yung title natin is No Filter, no? Pinakita natin yung mga picture na kada mo na beses gusto natin, bagan paresan, kung nag-selfie kita, gusto natin yung may filter kay bagan mas nakinisan mukha ko, nawawara yung mga wrinkles o yung mga punggod, nagkakawarara, no? Maganda na may filter, and most of the time, dili lang sa picture, kundi kita man, nagahimo kita sa facade na makilala kita sa tao, ang pagkita sa aton sa tao is dili yung talagang matuod na kita. No? Gusto nato na maging maayo kunano an impression naton pakadto sa iba na tao. Amin na aton problema. That's why natutunan naton yung 3 truths about our identity. Nano ito siya, that God knows you, God formed you, God knew you, God appointed you. No? God formed you, sa katunay pa lang, ginform na kita. That's why we are created in the image of God. Tandaan nato nina siya. Tanan kita, wara san exemption sa aton, tanan kita, we are created. Kita ang katakin mo. Nasa image ni Lord yan. Amen? And then God knew you. Even before the creation, gin-conceive ka ni Lord. Imagine sa kadamo-damo sang tao, aram niya. Aram niya, ikaw mismo, hihimuon ka niya. That's how special you are. No? And then God appointed you. Of course, kadamuan sa aton, pag nasusugo nga ni kita, igo sa aton na pag nasusugo kita, we feel special because bagang kagamit-gamit kita, may pulos kita. And that's the same kay Lord. Tanan kita, we are special, and that's why God appointed us to be His ambassador. Amen? Gagamiton kita ni Lord. Gagamiton inang katakin mo ni Lord. Gagamiton ka ni Lord because you are somebody special. May worth ikaw. Now, amin
mga kamatuudan about our identity. Maybe dili mo pa nakikita na because nagdako ka na dili maayo bagan na dili maayo nangyari sa buhay nimo, but I want you to believe this, na talagang si Lord may plano na maganda sa buhay nimo. Amen? Siguro nasa proseso ka na gina-overcome nimo yun ng mga bagay, pero someday makaabot ka dito sa point na mahihil ka din. Amen? Magkakaiguan healing, and that is only through Jesus Christ. So, yan yung truths about our identity. So, kinakailangan magiging matibay ang pagkakakilala natin sa aton sarili. Sa psychology, gusto ang ginatawag na Maslow Hierarchy of Needs. Okay? Ini siya na needs, aminin mga needs nato na kailangan ma-meet ini siya. Okay? Kaya sinabi na hierarchy, kay magatuna din sa ubos, amin ang mga basic na needs naton. Physiological needs, amin ang pagkaon naton, mga basic needs naton. And kinakailangan, need manggad naton ina. No? Sino dili nagkakaon? Fasting na lang. Sabi ni Pastor Jet sa Sunday, the fat belongs to God. Dili na ako makakaon. Pero kailangan gihapon naton magkaon. So physiological needs, yung water, food, air, shelter, kailangan naton ina siya. No? And then kailangan ma-meet ini siya. Ang problema sa aton, we based our security, our identity on these things. Okay? So, pag na-meet na siya, makadto kita sa next, yung safety na naman, no? Yung personal security, employment, resources, kailangan ma-meet na naman ina siya. And then next is yung friendship, intimacy, yung love and belongingness naton, and then esteem, self-actualization. Ang problema sa di ganito, kung amo lang yung basihan naton sa aton identity, aminin mag-shape sa kung sino kita, security naton amin Ang problema sa kay ani ba sa aton, sa pagkaon na lang hani, kulang-kulang pa. Tama? Ani ba, makay nga kung 3 times a day ka makakaon, ani ba twice a day lagayod? Ani ba na problema na kung nanon isasap na niya na sa gabi or buwas. Nag-agi kami sa na dati. San bago pa lang kami ging kasal ni san wife ko, every day, problema kami kung nanong kakauno namon sa masunod na adlaw. And I'm sure amo din ani ba? So, paano ka magiging secure sa na? How can you find your identity? Pag-abot pa lang sa atong basic needs, nakulang na kita. Kundi amin ang basehan naton. Now, siguro naman ani ba, okay lang sa na area. Nakakaon ka 3 times a day. Ani ba nga siguro 5 times a day pa kay may merienda sa aga kag sa hapon. Ani ba 6 times a day kay igo pa nga san midnight snack. Sabi ni Pastora, igo pa nga ni kung ibasan in an early morning snack. Grabe, bago mag-breakfast may snack pa. Sabi niya, okay lang na Pastor, kay the fat belongs to God ko, no? So, ani ba namimit? Okay, sinda di sa physiological needs. May balay sinda, siguro aircon pa nga na balay, may kotse sinda. Yung mga basic needs, nagasurulwak animo bado sa animo cabinet sa mga bado. So okay ka didi. So okay, sabihin natin secure ka. You find your identity in those things. Paano pag abot naman sa next step sa safety needs nimo, nahadlo ka kay COVID. Damon mga mayaman, dili nagalabas. Pero they have everything. Pagkaon, igwasinda, may balay sa rakyan. Kaya lang problema, hadlok sinda maglabas because ang problema nila, personal security. Tama? Hadlok maglabas. Ani ba ito na lang sa umaninda, dili na naglabas kay base matapnan sinasong COVID. O kung dili man, ani ba igwasan nila mga bagay, physiological needs. Pero ani ba naman, naghahandal, paano pag namatay ako? Wala akong insurance. Tama? So, amo gihapon. Kung namin ang basihan naton, now, sabihin nato na, okay, na-meet animo safety needs, may physiological needs, sana all. Pwede na mag-asawa. Okay na, may security na, may insurance. Ang problema naman sa Lord, 40 years old na ako, o malampas na ako sa kalendaryo, wala pa akong asawa. Okay na, ready na sana ako mag-asawa, kaya lang pag-abot sa love and belonging,
friendship, intimacy, family, sense of connection, dili ka pa naasawa, dili ka pa nakatrato. So, insecure ka na naman. Tama? So, nano ba talaga, Lord? Now, hasta na dito sa respect, maghanap ka ng respect, di ba? Self-esteem, status, di ba? Recognition, and then pag medyo may edad ka na, adto ka na self-actualization. Sabihin nato na meet and esteem, love and belonging, safety needs, physiological needs. Pag gurang ka na, adto ka naman sa self-actualization. Aram mo yung ginasabi sa mga gurang, igo naman ako tanan, pero bagan, igo pagad ako sang gusto himuon. Nabatin nyo na minsan sa mga gurang, dili pa silang kontento. There is still something na gusto ko himuon. So kung ibabase natin ini sa nina mga bagay, wala kitang security. Paano yung identity natin sa na mga bagay? That's why God is teaching us, dapat dili nakabase sa nina mga bagay ang aton identity. Dili ang identity natin kung may kotse ka, no? Sikat ka, okay, may balay ka, dili amin na siya, no? Kung may trabaho ka, kung maganda ka, okay? So, dili amin ni siya. Now, kitao naton, because last Sunday, pinagadala natin yung 3 truths about your identity, about our identity. Yan na, kitao natin yung 3 threats to our identity, no? Threats to our identity. Ang title sa naton topic na is Secured Identity kasi kinakailangan ma-secure kita sani. Sino sa iyo nagatuo dili ka pa secure? Amen? Sino kaya maamin? Dili pa ako secure. Tingin ko sa sadiri ko pangit ako. Tingin ko kapobre lagad namon parang nobody ako, nobody but you. 'Di ba? Tingin ko bagaan ginahanap kong security ko sa kung may makeup ako, parang hindi ako maganda. Sino sa iyo payag walang makeup isad ka bulan? Ay, ano ba siguro na para makeup? Grabe. Feeling ko, pangit ako. Pero sa iba, pabor ko no kay warang gasto. Okay. Kita natin ini yung 3 threats to our identity. Nadumduman niyo yung gintempt si Jesus after niya mag prayer and fasting. Kita natin ini. Sabi dito sa Matthew chapter 4, verse 1. Matuna kita. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted. Teka muna. Si Jesus ginled sa spirits pakadto sa wilderness para matintaran. You know why? Sometimes God will allow us to be tempted. Dili siya nag-attempt sa aton, kundi sometimes i-allow man niya na matintaran kita. Dili kay para ma-prove kay Lord na magaling ako or malakas ako o kaya ko, kundi ma-prove sa aton, makita naton how God works in our lives, ano? Paano siya nagatrabaho sa aton buhay. And of course, makita din sang kaaway ni Satan, ano, kung sino kita. Yan ang purpose sometimes ng temptation. Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Okay? Nadumduman niyo si Job. Ginalaw man siya na matintaran. So, ganun si Lord. After fasting 40 days, after 40 days and 40 nights, he was hungry. Ang gusto sabihin, adto na siya sa tunapunto na nag-starve na siya. Nagatuna na siya na talagang mag-starve na siya na kung dili, pwede na siya mamamatay. But of course, si Lord, ibang klase siya, no? The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Okay, makita natin dito yung una na threat sa aton identity. Sabi ni Satan kan Jesus, "Tell these stones to become bread." Teka, kaya ba ni Lord himuon ng stone maging bread? Of course. Diyos man siya. Kaya niya tinan. Pero sabi ni Jesus answered, "It is written, no? Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Okay, nano kay dili niya gin-allow na nano kay dili niya ginsunod si Satan. Of course, si Satan ang nagasugo. Dili dapat kita magsunod pag si Satan ang naga-insinuate sa aton sa mga bagay na himuon. Pandua,
dili panahon. Dili man amin itong tama na panahon para mag-turn siya sa stone into bread. Wara san, dili kagustuhan ni Lord na himuon niya ito. That's why sabi ni Lord, it is written. Sino sa aton sa buhay naton, ginhimon naton yung Word of God as the final authority sa life naton. Na we decide according sa Word ni Lord kung anong sinasabi niya. You make decisions, naga-decide ka about sa love life nimo, sa imo work, sa mga family, sa family mo, sa mga decisions, and every time before you make decisions, ginakonsulta muna kung anong sinasabi ni Lord. Anong instruction sa imo ni Lord. Ganun ba tayo? Now, kita nato si Jesus, sabi niya, it is written. Ang una na pinanlaban dahil niya is yung Word of God. Ano? Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, didi makita naton that what Jesus is saying, of course, kailangan nato ng bread. Pero sabi niya, dida, man shall not live on bread alone. Sino sa iyo hindi pwede na kada adlaw wala kang revelation halik kay Lord. Wala kang nare-receive because you know that you will not live on bread alone. Nabubuhay ka na sige mo lang ang kaon, ano? Pero wala ka nare-receive na Word of God sa buhay nimo. Si Lord ginatukdo niya didi sa aton na kinakailangan kita dapat igwa kita sa Word of God na nare-receive uradlaw. No? Kag amin niyan dapat na panlaban naton kan Satan. Kung gusto naton na makilala kung sino kita, ma-establish naton sa diri sa aton true identity, kinakailangan igwa kita permisan Word of God uradlaw. Amen? Sino sa iyo ginhimo mo na, Lord, siguro dati grabe ka sa or everyday nag-quiet time ka pero nawara na and then sabi mo yan na, Lord, gusto ko ibalik nimo, Lord, please ibalik nimo ang desire ko to read your word, to study your word because ada sa word nimo yung life. No. Now, amin din sabi ni Lord, it is written, man shall not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of God. Okay? So number one, dida na threat sa aton identity is that seeking personal security in material things. Kung kitaw natin dito sa Maslow, hierarchy of needs, tinira ni Satan, no? Kitaw natin tinira niya yung physiological needs naton and then yung safety needs, ano? Pinaagi sa yung masecure kita sa kunanoan nakakaon naton, kunanoan material things na igwa kita, kung may balay kita o kunanon igwa kita, kung maayo ba itsura ko, maganda ba ako, tinira ni Satan ina. That's why sabi ni Lord, hindi naka-define ang imo identity. Kasi hindi yan ang tinitingnan ko sa imo. Dapat, an identity naton is naka-base sa kunanong pagkita ni Lord sa aton. Amen? We can only find security in God's Word and not in the things of this world. Yan yung security naton. Amen? So, yan yung first na attack sa aton ni Satan, no? Na mag-threaten sa aton para dili naton makita sa diri naton that way na ada kita kang Christ, no? Pag sinabi na identity naton na ada kang Christ, ibig sabihin didi nakadepende sa kun nano ang pagkita sa aton ni Lord. Amen. Ano bang tingin sa iyo ni Lord? Sa tingin mo ba ang tingin sa iyo ni Lord parehas ang kunanong tingin mo sa sadiri naton? Minsan mas stricto pa kita sa ato sa diri or minsan mas taas pa naton standard sa kunanong standard ni Lord para sa aton. Sabi ni Lord, mahal kita basta. Kita gusto pa naton maging somebody, maging gusto pa naton maging sugad sa ni, no? Minsan kita mismo nagabuli sa sadiri naton. Dili naton gusto ang itsura naton, ano?
Kaya pag nakikita natin, nag-cringe kita pag nakikita natin ang sadiri natin sa salamin. No? That's why, ang prayer ko is sana, pagkatapos na series nato na identity, ani ba sa iyo, kaya niyo kitao na sadiri niyo sa salamin, kag maging confident ka mo, kag makita niyo sadiri niyo sa kung paano si Christ or si Lord nagakita sa iyo. Amen? Kasi ganun tayo sa Kanya. No? Second na threat sa aton identity is yung pag-seek natin sa personal significance in man's approval. Okay? Seeking personal significance in man's approval. We feel good about ourselves kung ang mga tao naka-receive kita ng mga pagdayaw, praises. Di ba? Kung ginadayo kita, wow, ang galing-galing mo talaga. Wow, ang ganda mo. Wow, astig ka talaga. Pagsugad sa nababati natin, wow, okay na ako, we feel good. Pero kitao natin kitao natin sa Maslow, amin na yung love and belongingness, di ba? Gusto natin na we feel secure pag may asawa kita. We feel secure pag siguro damo-damo ng mga boys na nagkakagusto sa atin. May mga babae na ganyan. We feel good pag siguro damon mga girls na nagkakagusto sa atin. Feeling pogi ka naman. Grabe. No? We feel good. Amen daw. We feel good kung siguro may siguro sa couple, pag waran anak, they feel parang kulang. And then pag nakaka-feel na pag may anak, parang nakakapuno sa in the marriage, may mga ganon. Or they are insecure pag siguro nagalargan in the asawa, kay ada dida naka-base in the security. Tama? So, damo-damo na mga paagi si Satan na mga mali na pag-intindi naton sa kunano an identity naton. Kitaw naton dida, kunano ginhimo ni San Devil kan Jesus. Sabi dito sa verse 5, Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Okay? And then anong ginhimo? Sabi ni Satan, if you are the Son of God, by the way, dili-didig na sabi ni Satan na parang ginadudahan niya na kung ikaw manggad ang Diyos. In fact, aram niya na si Jesus, anak sa Diyos. Okay? So parang sinasabi niya, dili kay ikaw manggayot. Sige nga. Actually, sinasabi niya, is yung parang kay ikaw manggad ang anak sa Diyos. Aram ni Satan si Jesus na anak sa Diyos. That's why parang gina-challenge niya ang identity ni Jesus. And that's the same sa aton. Aram ni Satan kung sino ka. Ikaw na lang ang dili pa nakakaram. Mahay pa si Satan, kay aram niya kung sino kita. Minsan kita dili naton aram kung sino kita. No? Dili minsan nagaduda kita na, anak ba ako talaga ni Lord? No? Pero si Satan, aram niya kung sino ka. Aram niyang kapasidad mo because you are a child of God. Aram niya ang imo value. Aram niya that you are special. That's why it's a challenge ni Satan, ikaw, hindi naman kasi ni Satan kita it's a challenge kung aram niya na nobody man lang kita. Amen? Kaya nga ni si Satan, gusto niya i-attack kita, ititempt kita, kaya dahil gusto niya mabago naton kung nano ang pagkita naton sa aton sa diri. That's why sabi ni Satan, if you are the Son of God, or in other words, sinasabi niya, kay ikaw manggad ang Diyos. Sige nga, throw yourself down, lumumpat ka, for it is written. Okay? Makita natin na, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands. Now notice, this time, kay dili niya nadara si Jesus, gumamit na siya, sabi din ni Satan, it is written. Ano mo dyan pa na nagamit mo sa Word of God si Satan? Grabe, daw pa kita minsan ni Satan. Kita, waran Word of God. Okay lang, oradla, wara kita, dili kita nagabasa ng Word of God. Si Satan, aram-aram niyan Word of God. That's why, challenge ni sa aton na dapat knowledgeable kita sa Word of God in season and out of season. Nano man na oras, nano man na adlaw, nano man na minuto, dapat ready kita. Because anytime, Satan will attack. No? It's a challenge yung identity natin. Kung nanong pagkakakilala natin sa aton sa diri. Masabi si Satan sa imo, it is written ba ya? Di ba?
Di ba anak ka ni Lord, kaya ikaw manggayon, na naman kaya nagatios ka? Di ba? Kaya ikaw, sabi, pag panahon na naging Christian ako, di ba sabi Jeremiah, wala na ako, dili na ako magatios. Magandang plano ni Lord para sa akin. Pero na naman kaya amin yung sitwasyon ko. And then you will start to doubt God. You will start to doubt your true identity. Lord, anak mo ba talaga ako? That's why, very important even sa mga ginawan-tuwan natin, na kailangan ma-establish ini sa inda. Yung in the true identity. Kasi di da magatuna an inda buhay kung paano sinda mga manage ang life ninda. So sabi ni Satan didi, for it is written. Okay? He will command his angels. Kinuha ni Satan sa Psalm 91. Pero ginkuha niya out of context. Dili man si Satan magamit sa Word of God sa tama na paagi. Of course, ititwist niya. Parehas mas ang ginhimo niya kan Adam kagan Eve. Ititwist niya yung kamatuudan. No? So, sabi niya didi, He will command His angels concerning you and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Sige nga, patunayan mo nga. Kaya kung mapatunayan mo, bilib manggad ako sa imo. Di ba? Ganun tayo. Minsan gusto natin bilib ang tao sa aton. Gusto natin kailangan impressive kita sa mga tao. Ma-selfie kita para maghimo kita ng impression na amo kita ini. When in fact, dili man amo. No? Bagan ako sa to, nadumdum ako sa estudyante ako. Pag abot sa allowance, ibakal ko dayo naka-Levi's ako. Grabe, 501 Levi's. Pero gutom ako sa kabulan. Ubos na akong allowance. Ang akong allowance that time, 2,000 pesos. Ang Levi's, 2,100 siguro. Risto pa. Pero gutom ako sa kabulan. Minsan sugod kita sana. Gusto natin maghimo sa fasad. Gusto natin maghimon impression sa iba na tao na ganito tayo when in fact, dili man kita amin na. Why? We are creating our own identity sa kunano ang ginasabi sa iba na tao. That's why si Jesus, sabi niya didi, sa amin na ginahimo sa iya ni Satan, sabi ni Jesus, Jesus answered him, it is also written. Satan, it is also written. Nakita nyo? Pinanlaban ni Jesus yung Word of God din. Sino sa iyo, dili ka mo maudong na yung Word of God amon magadirect sa aton buhay. Amon command sa imo identity. Sa kunano nasa Word of God, amin ni ako. Dili kay kunano ginasabi sa iba na tao. Amen? Kaya sabi ni Jesus, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Amen? Dilit na natong pagtestingan si Satan. I mean si Lord. Ano? Sometimes, we want to make an impression, pero secured na kita dapat. Aram naton na we are special in God's sight. Ang value nato, napakahalaga naton. We are loved by God. We are fearfully and wonderfully made. Kag, wala san iba naging pakamatyan si Christ kung dili kita lang. Yang katakin mo kita daw, kahit ganyan yan. Namatay si Lord para dyan. Kung namin ang case, ititest pa ba natin si Lord? Sige nga, Lord. Hindi pa ba tayo kumbinsido? Waran iba na namatay para sa imo, si Lord lang, si Christ lang. Hindi na kailangan ng testing yan. Amen ba? That's why amin ni nag-try talaga si Satan na maiba natin pagkita sa atin sa diri. Pwede natin sabihin, nice try, Satan. Okay. Be secured in God's approval, not in man's approval. Sino sa iyo secured ka na sa promises ni Lord? Amen? Kahit na amin na sitwasyon mo, kahit minsan kita mo sa sadiri mo parang wala pan future, dili mo pa nakikita yung future husband mo, ano, Lord, makakaasawa pa ba ako? Secured ka pa rin. Or Lord, kung hindi mo man i-allow na magkaasawa ako, secured ka pa rin. Amen? Kung dili man ako, nano man ang mangyari sa ako, Lord, dili man ako magkaanak, secured ka pa rin because dili na nakabase ni mo security. Dili man ako makapasa sa board exam,
dili naka-base din na akong security. Well, gusto nato na mangyari na tanan. Gusto gusto naton nag-encourage kita na mag-excel ka mo. Nano man ang mga mangyari, gusto nato na nag-pray kita na magyaman ka mo, maging successful ka mo. Pero dili niyo na dapat ma-mistaken as yung amin ang babasehan naton sa kung sino kita. Tama? Okay man kung i-allow ni Lord, pero mangyari man inaudili, praise God pa rin. Dili man ako maudong pag-worship ng Lord. Dili ako maudong pag-praise sa iya every day. Maging thankful ako sa ginaalaw niya sa life ko. Nano man, sakita man sa ibang tao, pangit o dili. Praise God pa rin. Because dili na nakabase ng identity naton. Amen? So, secure kita in God's approval, not in man's approval. Yung third threat sa aton is yung third temptation. Makita natin dito yung last dito sa Maslow's hierarchy of needs, yung self-actualization, seeking personal success according to human standard. Okay? Of course, nagdako kita, kada usad sa aton, nagdako kita, gina-encourage ang aton mga ginikanan may dream na mag-excel kita, kailangan maging top-notcher ka, kinakailangan maging dean's lister ka, kinakailangan mag-amo kay ni, makakuha kan medal, galingan mo, walang masama dyan. But again, dili amo dapat tinan aton security. Sabi ang ginhimo ni Satan, sa verse 8, sabi niya, again, the devil, kasi try and try, si Satan talaga, Sino sa iyo, natatawa ka na lang, nice try Satan. Again, sabi ni, the devil took Claren, paamin ni, and then, pakatapos, it is written, gina-challenge yung imo pagiging, yung identity mo as the Son of God. Tama ba? Siguro kung may masurat na pag-abot sa panahon, may masurat na history or nanuman about sa imo, gusto mo ba sugad sa nian masurat parte sa imo? Na grabing try ni Satan, pero dili siya nagiging successful. Sabi ni Didi sa verse 8, again, the devil took him, si Jesus, to a very high mountain ngayon. Grabe, very high mountain. Dili na nakontento sa tuktok sa templo. High mountain, and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Okay? Nanuntuyo niya, sabi ni Satan didi, adina. Sabi niya, all this I will give you. He said, if you will bow down and worship me. Teka lang. Sa una, sabi niya, napansin nyo, ang sabi ni Satan, if you really are the Son of God, turn these stones into bread. And then masunod, if you are the Son of God, maglukso ka. This time, mura na siya magsabi, if you are the Son of God. Kasi obvious man. Nasabi niya, you will bow down and worship me. Aram niya, grabe na blasphemy. Dili pwede ang anak sa Diyos mag-worship sa iya. Aram niya ina. Kaya hindi niya na sinabi yun. Alam niya, alam ni Satan kung sino ka. Alam ni Satan na hindi ka pwede mag-worship sa iya. Pero he will still try. No? Try and try until you die. Sabi ni Satan, i-offer niya, sige, ihatag ko yun sa imo. Pogi, di ba? Sige, just worship me. Di ba? Sige, ini na trabaho, mapapasa imo ini. Ihatag ko yun sa imo. I-worship mo lang ako. No? Ayaw pagasunod ako kung sabi sa Word of God. If you will bow down and worship me. No? And then sabi nila, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written. Nakita nyo, tuna sa una kanina, pero may sinasabi ni Jesus, it is written. It is written. Dapat sa buhay natin, permi na it is written. Amen. Wala sa nanuman na bagay sa aton na dili naton ibabase sa Word of God. Because aram naton,
Ang aton identity adi sa Word of God. Hindi sa kung sinong sabi ng boss mo, kung anong sabi ng nanay mo, hindi sa kung anong sabi ng mga friends mo, ano ang mga likes na natatanggap mo sa Facebook, maski thousands man na mga likes. Wala yan. Ang importante is yung Word of God, kung anong sinasabi ni Lord. Yun ang mas importante. Amen? Sabi ni Jesus, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Makita natin dida na parang na pinatukdo sa aton ni Lord na dapat ang security naton ada lamang sa iya. Ang hirap kaya mag-worship sa usad na Diyos na dili mo aram na an identity nimo ada sa iya. Nakuha nyo? Hindi mo aram na yung gina-worship mo namatay para sa imo. Paano mo ina-worship? But because we know that Christ died for us, we can worship Him. Tama? Pwede natin i-identify sa iya ang aton buhay. Na ada natin i-base sa iya kung ano ang pagpalangga niya sa aton, kung ano ang pagkita niya sa aton, di na nakabase ang aton identity. Be secured in God's way, not in man's way. Amen? And always remember, our success is always based in our obedience to His Word or His ways. Dapat ganun lagi. No? Yung obedience naton permi. That's why, dapat uro adlaw, igo kita sa revelation. Hali kay Lord. Dapat igo kita permi sa rema. Mailaw saan kay may rema. Tama? Grabe lamang ko sa iyo. Pero mas pambihira pa rin yung rema galing kay Lord. No? Because di na naka-define ang akong identity. Hindi man sa akong wife. Pag namatay siya kunyari or nawara siya o ginkuha siya ni Lord, okay pa rin ako. Dapat. Totoo naman, di ba? Kasi kita ginabattle natin ini. Wala pa man sa aton sa, hindi tayo pwede magkunwari na, aram mo, Lord, amo ako ini. Kaya base pag nahulog kita, di ba, amo warning sa Bible, ang importante, dapat permi kita nagabantay. Dapat nababantayan mo kung anong mga attacks ni Satan sa life natin. Aram mo na, amin ang weakness nimo. You recognize it. Hindi mo yun parang dead ma lang na parang wala lang. Aram mo, yung every time na maka-receive ka ng word, parang ini-ignore mo, ay Lord, okay lang. Hindi dapat ganon. Aram nimo na pagkadto mo sa cell, pag nagbato sa word dito, aram mo na kunanon dapat nag-speak sa imo si Lord, aram mo kunanon ginabago dapat na baguhon nimo sa diri nimo. Tama? Hindi mo hahayaan na masayang yung word of God. Hahayaan mo ba yung word of God na lumipas lang tapos warang nabago sa imo? Hahayaan mo ba yung word of God yan na pagka-receive nimo, pagkalabas nimo, nabagan wara lang? Hindi. Aram mo kung nano ang imo weakness. Aram nga ni Satan. That's why kung aram naton, makabantay kita. Amen. So, dapat amin na permi, obedience lang para kay Lord. Makikita mo na sa tao when he is beginning to become secured sa identity. Dili na nakadepende sa kung nanong likes o comments sa Facebook, ano pa rin siya, secured pa rin siya. Nasa maayon na foundation ang iya identity. Dili nakabase sa kung nanon sabihin sa iba na tao. Dili nakabase kung nanon iya history, kung nanon iya na eskwelahan. Ay, amin ni anakong education, mataas na natapusan ko, bright ako, kaya kinakailangan mailan ako sa tao. Dili. Makita mo siya na he's beginning to be secured sa iya identity. Ano ba sa inda? Okay lang maghatag sa praises sa iba na tao. Ano ba kasi, nahadlok na magdayaw sa iba na tao, uy, aram mo, okay ga din na.
Kay parang may nababawasan sa iya. Dapat ako lang. Tama? Naalo magpakorek sa iba na tao kasi very proud siya. Gusto niya na tama lang siya pirme. Pero makikita mo ang tao na nag-grow sa na i-identity, nagatunan na siya magpatukdo sa iba na tao. Gina-welcome niya yung correction. Tama? Naaram niya yung weakness niya. Kag dili siya na-offend, dili siya naaalo, na ang mga tao, ipo-point out na sa iya na may problema ka sa ni. Of course, kita kung nag-point out man kita in a loving way, di ba? Kaya gusto man nato na ma-build up siya. And kita man, pag secure na kita, nababato nato nina. Wala na inasan, nano man na argument or dili na kita nagalaban sa na mga bagay. So, our success is always based in our obedience to His Word. Now, paano natin himuon? How do we protect our identity from these threats? Number 1, sabi sa James 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Submit yourselves. Amen? Just submit to God. Pag may naka-receive ka ng word, just submit. Ayaw na pagkakontra. Submit. Amen? Then, the power to resist the devil is ours if we do what Christ did. Para sa ginhimo ni Christ, nagsubmit na lang siya kay Lord. So, makita natin dito, dapat, ang una na himo natin is, dapat maging founded kita in truth. No? Dili kita magiging founded in truth kung dili kita nagabasa sa Word of God. Dili natin aram ang Word of God. Dapat aram natin yung Word of God. Uro adlaw, amoy ni an aton, di ba? An aton staple, an aton pagkaon. Yung Word of God dapat founded sa truth, dili sa emotion o dili sa kunano an aton mood, di ba? Kung dili founded din na sa kunanong kamatuudan. Magkontra man ako, I don't even if I don't feel good, kay amin ang truth, amin na magasubmit ako kay Lord. Amen? So, dapat founded kita sa truth. Para masunod, we must see temptation for what it is. Nausa din na siya nabuwa. Dapat magkaigo kitang discernment per me. Na ang mga temptation, wala man talaga inan tuyo sa atong kunili to kill, to steal, and destroy. No? Dapat magkaigo kitang discernment. Dili kita magkakaigo discernment kung kulang kita sa Word of God. So dapat igo kita per me sa Word of God. Ada dapat ang presensya ni Lord sa aton. We have the Holy Spirit na nagahatag sa aton sa discernment. And then we must combat temptation with the Word of God. Di lamang kita magiging makusog sa Word of God. So basically, ang ginatukdo sa aton yan na is dapat balikan naton. Sino sa iyo hindi ka nakapag-quiet time na ilang araw na, balikan mo yung Word of God. Ada di na naka-base ang identity nimo. Pag hindi ka na, makikita nimo yung mga tao na secure, they always study, they always meditate the Word of God sa buhay ninda. Amen? Sino sa iyo yan na, aram mo na kung nanon weakness mo. Aram mo na kung diin ka nagkukulang, kung nanoan imo, diin ka insecure. Pero aram nimo na maski amoy na you can find your identity in Christ. No? Kaya mo mag-atubang sa mga tao, sa imo boss, dili ka na alo na baga kanan, di ba? Rukgukon ka na, kay kita mo sa dirni mo, amo ka lang ina. Di ba? Ang pinaka masadya na tao sa kalibutan amin ng mga anak ni Lord. Ang pinaka secure amin ng mga anak ni Lord. Amen? Because we have the Word of God. So make sure that we always have some fresh bread, no? May igwasan fresh perme na Word of God, fresh revelation para malabanan natin si Satan. Amen? Dapat ganun tayo. Sino sa iyo may natutunan niya na? Sino sa iyo hindi mo hahayaan na kuha ni Satan yung identity mo? You are fearfully and wonderfully made. No? You are special in God's sight. You are ginconceive ka ni Lord tuna pa lang. Ano? Amo kay na. That's why si Lord namatay para sa imo. Hindi ni Lord hinayaan na masira ang atong buhay, masira ang future naton. Christ died for us. Ang kinatahuman sa ni, kay Gusan 2 Corinthians 5:17.
Na sabi sa 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Sino din nakakilala ka na kay Lord? Pakitaas daw sa kamot. Mga anak ni Lord, yeah, humanda ka. Aatakihin ka ni Satan. Pero aram natin paano labanan si Lord, si Satan. We have the Word of God. Ganun lang lagi. It is written. Amen? Let's all stand. Mag-pray kita. Maybe adi kaya na, nagdako ka, grabe ang mga nababato nimo, ng mga negative na mga bagay, hali sa iba na tao, siguro mas masakit hali pa sa parents mo. Di ba? Or sometimes ikaw mismo naghaharas sa sadiri mo. Ang pangit mo talaga. Minsan sugod kita sana, you don't like yourself. Minsan naman sobrang gusto mo sarili mo. Cute-cute mo talaga. Swerte sila. Nandyan ka. Parang minsan ganun din, nasubrahan. Ano ba naman nakabase sa iba na tao? Whatever it is, gusto lang ni Lord na nakabase sa iya naton identity. Amen. Pasalamatan mo si Lord. Ginahimo ka niya na anak niya. Kung ano man ang mga pangit na nangyari sa imo in the past, ginbagwin na ni Lord. Of course, some of you may pinagdadaanan din, hindi rin madali. Pero ang ginatahuman sana is the more na nag-dwell ka sa word ni Lord every day, padayon na nahuhugasan, nahali, nahuhugasan yung mga mali na nasabi sa imo sa iba na tao. Mali na nahimo sa imo sa iba na tao or sa nimo nanay, sa nimo tatay. Father God, we thank you for your word, O God. We believe your word has the power to change us, O God. We believe your word, O God, di dala nakabase na amon true identity. We thank you because you loved us. Maski ang iba na tao, dili kami gusto, pero Lord, dili nagabagong pagkita mo sa amon. Kung ang iba na tao nakadepende sa kunanon maayon na himo namon, Lord, ikaw nagiging padayon na patient ka sa amon. Padayon ka na nagapatawad. Thank you for dying on the cross. Thank you for the blood of Jesus na naghugas sa namon sala. Now we are new. Bago na future, bago na identity, bago na purpose, bago na self-image. Thank you because we are fearfully and wonderfully made. Thank you because you conceived us even before the world began. Thank you, Lord, because we are special. Napaka valuable namon sa imo to the point na namatay ka para sa amon, O God. Thank you for your promises, O God. Kunya na dili maayo na among sitwasyon, Lord, thank you because by faith nagatuod kami, maayo pa rin ang plano mo sa amon, O God. And Lord, we submit to you. We submit to every plan that you have in our lives. We submit to the Word of God na amon may final authority sa amon life. Gina-claim namon ang promises nimo, O God. Nanuman ang mga ginasabi sa demonyo, Lord, dili nakadepende didi. It's only through your word, O God, na ma-shape ang life namon, O God. Thank you, Lord. I pray, O God, na padayon nimo na magabago sa amon, pagabago sa namon pagkita sa amon sa diri. Nakitao namon ang sa diri namon parehas ang pagkita nimo sa amon, O God.
that we are special in your sight, that we are loved, O God. Thank you, Lord. Salamat. Kaya na, we are confident, O God. We have the Word of God. Bless each one of us, O God. And even as we depart from this place, O God, pag-auli namon, posible makabati naman kami dili mga maayo na bagay. Lord, ada sa imon security namon. Ada sa imon confidence namon. We honor you, O God. We praise you. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. In love that